Magandang hapon mga ka-farmer. So ito mga ka-farmer, ito po ay sariling aral ni Mister sa pagpupunla ng ating buto ng ampalaya. Ang unang hakbang po na ginawa niya dito ay binabad muna niya ang mga buto sa tubig ng 24 hours bago niya ito inilagay sa tela. Ang tela nga po na ginamit nito ay basa. And then pagkatapos po na mailagay ang mga buto sa tela na ito ay pinasikatan niya ito sa araw upang hintayin na sumibol o lumabas na ang pinakang ugat ng ating ampalaya. At ang tawag nga po dito ay germination. After 3 days nga po ay lalabas na po ang mga ugat ng ating ampalaya. So dapat po ay ang ugat ng ampalaya ay wag natin siyang masyadong pahabain. Kapag po may nakita na tayo na may napakaliit na lumabas na ugat ng ampalaya, ay pwede na natin siyang i-direct tanim na sa lupa. At ang tawag naman nga po doon ay direct seedling. At bago nga po may tanim ang mga punla nating buto, ay yung bawat poste po ng ating pinagtataniman ay ine-ready muna niya. Kumbaga ay ginawa nilagyan ng mga pataba na organic, tapos pinino ang mga lupa bago ilagay ang ating mga punla na ampalaya. At ito na nga po mga ka-farmer ang update dun sa una nating video sa paglalagay ng ating mga poste na gagamitin natin sa ampalaya, na gagamitin sa pagpapagapangan ng ating ampalaya. So ayan mga ka-farmer, nakikita nyo po napakalawak po ng ating area ng ating pagtataniman ng ampalaya. So ayan. Ililibot ko kayo sa sa ating mga ginawang poste. Ayan. Bale, yung pababa na lang po na yun ang hindi na lang natataniman ng ng ampalaya. And the rest po ay may mga tanim na po yan. So waiting na lang po tayo ng mga ilang araw para makita na natin ang ating ampalaya na nakalabas na ang kanyang mga dahon. Or yung pagsibol po ng ating mga ampalaya ay makikita na po natin siya after 5 to 6 days po simula ng ating pagkatanim. So dahil nga mga ka-farmer, ito po ay sariling aral niya sa pagtatanim ng ampalaya. So kumbaga ay kabisado na niya itong technique niyang ito sa pagtatanim ng ampalaya. So nasa sa inyo po kung inyo pong gagayahin din. Ayan, para magkaroon po kayo ng bagong technique sa pagtatanim ng ampalaya. So ayan mga ka-farmers, kayo po ba, may mga iba't ibang technique po ba kayong mga ginagawa sa pagtatanim ng ampalaya? Ayan naman mga ka-farmer, for more videos and updates po para sa ating pagtatanim ng ampalaya, ay huwag nyo pong kalimutan na i-like and subscribe po ng ating YouTube channel, pati na rin po ng ating FB page. So ayan, maraming salamat po sa panonood at nawa po ay may natutunan kayo sa aming technique ng pagtatanim ng ampalaya. Six pa rin yan dyan. Yan, pataas na yan. Tatlo.
Wala dito sa isang ano na apat na yan. Kasi ko na lang yan. Pag dalawang lata naman kasi kulang din. May dalawang lata. Maharvest ito ng mga kalahating tinulada. Dalawang lata ko nga na-harvest ng